Nagising ako kahapon guys, nang simulang sumama yung pakiramdam ko at ngayon sobrang, wait lang. No, it's not about horse turn. I'm just playing music. Hey, Mama, I want and then pull the No, no, rope. no, 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 thank you. So, natulog ako gabi, uminom ako ng gamot. The bad song. Masama yung aking lalamunan. People bad manners. In the room now. Now. In your bed now. Masama yung aking lalamunan. Then, masakit yung ulo ko, masakit yung katawan ko. So, I took paracetamol last night. And right now, as you can see guys. Pero ngayon, dadalhin ko yung mga anak ko sa doctor kasi nga they're coughing for like a week now. So, kailangan lang talaga nila ng antibiotic. Inuubos ko lang tong breakfast ni Chico na hindi niya naubos. You know what happened in the bed? Hello guys. Good afternoon. Ayong hapon. Akala ko safe na tayo ngayong taon. Bago pumasok yung taon, akala ko safe na tayo, hindi tayo magkakasakit. Pero wala guys, sinablan pa rin tayo. And, kamusta naman yung aking sinabi na hindi ako magkakasakit pagkatapos ng Mount Apo. Tingnan nyo naman guys. So ngayon pa lang talaga ng sink in yung sakit sa katawan, sakit sa lalamunan, ubo. Pero I understand bakit. Kasi lahat ng mga anak ko talagang inuubo sila. Simula kay Calby, then napunta kay Chico, then kay Kuya Kahil, then akin. So ngayon andito kami lahat sa clinic. We are going to see the doctor. Kasi hindi pwede na gamot lang sa ubo. Kailangan na talaga ng antibiotic. So kapag tumagal na yung ubo nila ng 3 araw, antibiotic na talaga yung pupuntahan namin. Kasi kawawa naman kapag ubo sila ng ubo. So yung ubo ni Chico tsaka ni Calby merong phlegm. So yan sila guys. Tama natin 1:25 PM kasi after nito, uuwi kami agad at kakaroon ng hilot. So nagpabook ako ng pahilot para kay Kuya Kyle na din para ma-relax siya. And then ako na din kasi ang sama talaga ng pakiramdam ko. Ayan. So, makaibahan kasi guys kapag merong antibiotic, tina-target niya talaga yung bacteria ng ubo. Hindi ka naman pwedeng bumili ng antibiotic kapag walang reseta ng doktor. So, kailangan talagang magpa-check up. Good thing lang kapag dito kami nagpapa-check up sa city, meron kaming doctor na pinupuntahan. Thank you. Meron kaming doctor na pinupuntahan na yung check-up fee is 250 pesos per hour. Kasi merong mga doctor guys, 500 pesos agad yung check-up. So at least ito 250, hindi masyadong mahal. So papacheck up ko lang sila and then bibili kami ng gamot and then uuwi na kami agad. And of course ngayon ay January 2. Bukasan na ng mga negosyo. Balikan na sa trabaho. So you're coughing. This is 4. You're not 4. Hey, what am I waiting for? You're 5. Sit down, anak. Chico, sit down, love. It's big for me. Kyle, put on your mask, love. Diba na talaga ngayon guys, no? Panahon ngayon. But when I Dati, drop, I can have a tablet like Kahil. yes po. But only for school. Super low. Put your mask on. Yung mga panahon natin dati, kapag inuubo tayo, tulugan lang natin guys, no? 3 araw, 5 araw, wala na. Ngayon, pag hindi mo binigyan ng gamot, hindi natatanggal yung ubo. Tsaka yung ubo ngayon, ang pangit, parang feeling mo, huling araw mo na sa mundo. Kasi napansin ko, You don't play. kapag inuubo yung mga anak ko, kahit anong klaseng gamot yung ibigay ko ng ubo, gamot sa ubo, kapag wala silang antibiotic, kasabay ng gamot para sa ubo na take nila, talagang hindi nagiging okay yung ubo. So, sabi ko ngayon, 2 araw, 3 araw, kapag hindi siya bumubuti, dadalhin ko na sila sa doktor. So, sabi ko, I'm not 4. dadalhin ko na sila, kaya nag-decide ako na ngayong araw, talagang papacheck up. I'm 6. So, hindi kami magtatagal Then I'm gonna poke you. para mas maaga sila makapagpahinga. Then do a Kasi minsan yung ubo galing sa sa weather, sa mga factor sa palibot, na likabok, ganun. So, yung init, yung lamig, yung ulan.
Pero kasama sa pagpapagaling yung tulog. Dapat kompleto yung tulog. Maayos yung pagkain. Ang importante lang naman nakakakain sila ng maayos. Struggle na talaga ako guys. Hanggang ngayong araw na ang talaga tong boses ko. When she grows up. She can eat vegetables and chicken. What she can't? Why not? Because she's a Filipino. Yeah, she's a Filipino, but she cannot eat pork because she's like me and you. And Kahil. No, she's not an African. Hi, Mom. Hi, We're love. African. She's not Muslim. She's Christian. She's Muslim. She's not. She is Muslim, Kalbi. But she did not come out from Africa. She came out from here. You're very smart, anak. Very smart. Never I mind. thought I'm not allowed But when mommy says you're not allowed to eat pork, you're not allowed to eat pork. to see Kalbi. You're not, Okay? Ask mom. Don't Okay, ask fine. Then we go back to Africa and we don't come back here anymore. You wanna go back to Africa? Yeah. You can go And I back. leave you here. Okay. I stay with mom. I stay with mom. Yeah, mom will We buy can go back to Africa when you're bigger. Hey, that's not fair. Why not? Oh, my pants. But you don't have friends Where? at my school. Mom, my pants are so wet now. Don't worry, anak. We're almost home. We're not going anywhere anyway. I'm so happy I'm showering. Mommy, Kalbi, sit down, please. Sit down. mommy. Yep. Guys, so andito na tayo. Tapos na tayo magpa-check up very fast. I got the prescription. So normally kapag ubusin po ng mga anak ko, ganito talaga yung binibigay ni Doc. Antibiotic at saka gamot sa ubo. So basically, salbutamol at saka amoxicillin yung binili natin. So para kay Calvi tsaka kay Chico, 2 sets kasi nga dalawa sila. Good for 7 days. Nasa 500 pesos yung binayaran ko or 600. Pero itong kay Kuya Kyle, medyo mahal siya kasi co-amoxiclav na klase ng antibiotic. So inform ko yung tatay niya na next time pag inubos si Kyle at tumagal, kailangan niya talagang ipa-check up para mabigyan ng antibiotic agad. Ulit. Yummy, anak? Kalbi, alag, ibuhat niya. Ibuhat niya patungan sa mandazi ang certificate. Ala ka kay Tito Toto, yan. Kyle, are you the one who gave it to him? Ala ka. But I'll use it too. Ay, naku, Kyle. Chico, you like mandazi? Look at mine. He just scratched off my name and put Toto. Ulitin natin. Yan na guys, pahilot na si Kahil ng Filipino massage. Every time umuwi siya dito sa akin guys, talagang walang palya. Pahilot talaga yan para ma-relax yung mga muscle niya. Makapagpahinga yung katawan niya. Maraming ano guys, maraming bunog. Galing sa sports at saka sa activities. Katulog yata siya. Nagpapahilot si Kuya Kahil guys. Ito naman yung dalawa. Nood sila ng TV kasi nga hindi ko na sila masabihan dahil ang aking boses. So talagang tamang chill muna ako ngayon. Si Mayumi naman nasa labas. Nagpapahangin. Si Auntie naman nagpaalam na lumabas para maglakad-lakad. So, bumalik yung boses ko, alhamdulillah. Ako yung uminom ng salabat. Nagpakulo ako ng luya. Ayan. So, kanina nakapagpahilot ako ng 2 oras. Ngayon, si Kahil, 1 oras. Then si Calvi at si Chico, 30 minutes each. And then, pag nakabalik si Auntie on time, 1 oras din siyang magpapahilot. Ayun. So, medyo para gumaan naman yung pakiramdam namin, no? Ang laking tulong naman nung salabat. At least medyo hindi ako nag-struggle. Tsaka medyo, tawag nito, medyo hindi masakit yung aking lalamunan. Calvi na sunod. So, yung kay Calvi, guys, i-address lang yung kanyang issue.
issue sa buhay. So normally, hindi ko talaga pinagkakatiwala yung mga bata sa hilot. Dito lang sa Pilipinas talaga kasi marunong sila mag-handle ng mga bata. Sa Africa kasi, wala kaming doon, massage for kids. Tsaka masyadong hard ba, ano yung bata. Pero kapag nagpapahilot ako dito sa bahay, talagang sinasali ko sila kahit na lang, yung saglit-saglit lang na hilot. Happy ka, Pika. Happy ka. Yummy. 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 Vroom, 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 vroom. Pakiring. Pakiring. Wow, may yummy. Up. Stand up. Aso. Up. Stand up. Bye-bye. Bah. Mama. Bye-bye. Up. Bye-bye. She's so happy. She's so happy. That's already woke me up now. Look here. It's going to fit you perfectly. Slowly lang. Then you do this. It's not gonna fit her. It's going to fit her. Just be patient. Put it in here. In. See, it's fitting her. Wait. Up slowly. She might fall. It fits her. Perfect. She's wearing a dress. At least she's wearing pants. You wipe her nose, love, with tissue. Put your pants. Don't press too hard. Not too hard. Thank you, Kuya. Again, Kyle, bring your here. A good time, Mayumi's next na. Okay. Go. Why did you? She likes it when she falls. Good morning, guys. Kinabahan ako ngayong umaga kasi akala ko ako'y magigising na. Oh, ayan na. Simula na lang basagan, guys, ang katawan. Wait. Good morning. Good morning, anak. Oh, kating ko agad. Kating ko agad sa umaga. Kaya hindi kailangan ni Mayumi ng regalo, guys. Kasi mga ganito yung gusto niya. Kating ko oil para sa batang bugnutin. Ay, hindi pala bugnutin si Mayumi, oh. Sino nagsabing bugnutin yan? Oh, tisyo din. Mayumi ka talaga, anak ko. Ay! Ay!
Nakakatayo na po si Mayumi, guys. Mom, go to food time. Oh, Chico, you're so sweet. Come give Mama a hug. Come give me a hug. Alam niyo guys, every time kumakain, sinasabihan ako ni Chico, Mom, come for food. It's food time. You're very sweet. Come, let's go. It's food time. Mom, Kyle told me. Hello guys, magandang hapon. Magandang hapon at hindi ako nakapag-greet sa inyo right after New Year kasi wala po talaga akong boses guys. But alhamdulillah, bumalik po ang aking boses kahit konti. And I feel a lot better after ng mga urimos kagabi. So kwentuhan ko kayo guys, ano yung nangyari kagabi. Nagpa-urimos ako and I feel really good. And I did something na I think really helped. So mamaya i-share ko sa inyo. Pero bago ang lahat, merong bumili ng aming dresses straight from Denmark. Maraming salamat. Ito po yung aming page, Mayumi Thailand Closet. Yung binibenta po namin ay mga dresses from Bangkok, Thailand. At kung gusto niyo pong bumili ng mga damit namin and check out yung page namin, please follow our page at paki-favorite na din para lagi po kayong updated. Minsan kami ni Miss Giselle ay nagpapalaro po para makapagbigay ng mga free items para sa aming mga customers. So, meron akong customer from Denmark at bumili po siya ng dress. Ayan. Yung binili niyang dresses ay yung mga bagong dating namin ng mga items at nagbayad po agad. Sana lahat ng customer, no? Ganun, no? Mabilis ba? Automatic yan. So, sa Thailand, guys, eto hindi ko na ikwento sa inyo. Sa Thailand, it's one of their culture. Kapag nagbubukas sila ng tindahan nila and then may bumibili, let's say yung unang bumili on that day, yung perang ginamit pambayad, ginagano nila, pinupunas nila sa mga items. Ayan. Kasi they do believe na it brings fortune and luck sa negosyo. So, gagawin natin kasi wala namang masama, ano. Ayan, punas na natin. Punas na rin natin sa katawan namin ni Miss Giselle, oh. Baka mamaya ay maulanan kami ng pera. Ayan. Dito sa pinto para pasukin tayo ng benta ngayong taon. Ayan. So, ang galing ng mga Thai pagdating sa business, no? And every time nakikita ko silang ginagawa yan, I really feel like, you know, it's amazing to witness such culture. So, walang masama pag ginaya natin. Lagay natin dito sa ating beauty products. Ayan, sa mga t-shirts natin. So, basically, itatouch mo lang yung pera, yung unang benta nyo, dun sa mga items ninyo sa loob ng tindahan to bring more customers. Ayan. Naubusan ako ng hangin dun. So, ayan guys, nandito na ako ulit sa Mayumi Thailand Closet. As you can see, with all our papers there. And ngayon lang nag-update sa akin yung aming liaison officer that we have to renew our business permit. So, ito yung mga bagay na hindi ko dinidelay, no? Kasi importante sa isang negosyo, kompleto dapat yung mga dokumento. Ayun. Kapag dapat kompleto yung documents, si Miss Giselle nagpe-prepare ng mga orders ng clients. So, time check natin ngayon, alas 3 na ng hapon. And then guys, sobrang maulan. Actually, nag-end yung December 2024 na sobrang maulan. And nagsimula din tayo ngayong January na maulan din. In fact, may mga places dito sa Jensen na binaha talaga sila. So, Madam Ten Gives, together with the rest of the family, are donating things, clothes especially, para sa mga nabahaan. And we are hoping that maayos yung weather kasi pag sobrang ulan ng ganito guys, marami talagang naantala. May mga business, may mga pasok sa eskwela, may mga bahay na nasisira. Kaya, naku, mahirap. And ngayon, dahil alas 3 na ng hapon, I thought I would go back home earlier. Pero na-busy ako para sa mga customers na nagtatanong. Pero, and as you can see, medyo meron na akong boses. Kahapon talaga guys, I was really struggling to speak. I had a lot of phlegm and I have a lot of body pains. Pero,
ang ginawa ko, nagpatawag po ako ng manghihilot na pumunta sa bahay. Nagpahilot ako, nagpahilot si auntie, si Kahil, ang mga bata. Kasi yung mga bata inuubo din talaga with plema. Si Kahil ay para marelax yung katawan niya. After ko nagpahilot, guys, nagpa-steam po ako. Yung steam ko ay kanin na merong asin. Now, sa inyo na gumagawa ng ganitong practices, maybe you can make me understand more. Kasi ako first time ko, guys. Parang ngayong taon lang ako na-expose sa ganyang klase ng steaming. Kasi ang alam ko, pag nagsisteam, mainit na tubig, tsaka yung mga dahon-dahon. Pero may iba kasi na naghihilot na sinasuggest nila kanin at tsaka asin. So, depende daw yan eh. There's some kind of explanation behind that. So, nag-steam ako, guys, around 10 minutes. Then, I took my medicine. I drank my water. Hindi pwedeng maligo ng 3 araw. Punas-punas lang. And, ang mga anak ko nagpahilot din. Pero they did not steam na, guys. But when I woke up, I slept actually when I was still feeling bad and sick. Pero nagising ako kaninang umaga when my body pains were totally gone. At saka, ang sakit ng lalamunan ko kahapon. But when I woke up, hindi na siya masakit. Sobrang saya ko talaga. Kasi nga, ibig sabihin talagang na-relieve yung aking katawan dahil dun sa paghilot. And sa steam na din. So, I woke up, wala na yung aking sore throat. Bumalik konti yung boses ko katulad ngayon. Wala na rin yung aking body pains. I am eating well. Alhamdulillah, wala naman akong lagnat. The kids are taking their medicine. I am hoping na after nilang uminom ng antibiotic for 5 days, they will feel a lot better. So, ngayon guys, dadalhin ko sana si Kuya Kahil sa dagat kasi nagre-request siya. Dahil ngayong tatay niya, malayo yung tinitirhan nila sa dagat. So, hindi basta-bastang nadadala si Kahil sa beach. So, I wanted to take my son to the beach pero pangit yung panahon. So, ang gagawin ko na lang, uuwi na lang ako diretso sa bahay. And then, I'll try to spend time with them. Maybe I'll buy something for them as well. Kasi humingi sila ng tinapay. O, diba? Tinapay lang yung hiningi ng anak ko, guys. Bilahan ko lang sila ng 2 loaf. Pero may nakita si Kahil na gusto niyang tikman. So, mamaya dadaanan ko din. And, magpapahinga tayo, matutulog ulit tayo ng maaga para makabawi naman tayo ng lakas. Ayan. So anyway guys, maraming gusto kong mag-mention bago ko makalimutan. Sa lahat nga po pala ng nanood ng mga videos namin during our recent Mount Apo adventure, the highest mountain in the Philippines. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat na nag-comment, positive man, sa lahat ng nag-doubt, sa lahat ng mga nag-question ng decision ko to climb Mount Apo with my 11-year-old son. Maraming salamat pa rin sa inyo sa panonood ninyo guys. Sa lahat ng mga natulungan namin when it comes to information about Mount Apo, pag may balak kayong pumunta ng Mount Apo, I hope you guys got something good from our videos. Once again, I am really grateful that all of you guys are still with us up to this year 2025. We are hoping and praying that 2025 will be another amazing year. I know it's not gonna be perfect. There will be cry, there will be laughter. Pero we are hoping to have this year when we are healthy. Not only for me and for my children, but for everyone. Ayan. So, hindi pa ako tapos guys ngayong araw. Samahan niyo pa ako. And I'll see you guys more on today's episode. Hi, Terna. Kay ano, Antludis, kara isa. Palihog. Thank you po. Tagpila? Po? Okay, isa. Bili lang tayo ng tinapay, guys. It's okay. Thank you po. Yeah. Alright. Pauwi na ako, guys, ng bahay. So, dumaan ako sa tindahan ng kapatid ko kasi bumili ako doon ng itlog. Dahil ang mga bata ay sobrang hilig sa itlog, guys. Konting kaligayahan ba? Tsaka, mansanas. Kasi na-remember ko kahapon, nag-request si Calvin ng apple. So, bumili na rin ako ng 3. And, para matikman naman nila yung sweldo. Ayan. Binilan ko sila ng KFC chicken. Kasi yung mga anak ko na yan, alam nyo naman, yung pagsabay-sabay sa lamesa, lalo na kapag ka chicken joy, wala lang.
So, umuulan na naman. Akala ko hindi na uulan dito banda sa amin. Pero right now, simula na naman yung ulan. Gusto ko pa sana silang ayain mag-walking, pero imposible na. Pero okay lang kasi mataas pa yung oras. It's just 4:30 p.m. At, ang importante, maagang makapag-dinner, maagang makapagpahinga para makabawi ang lahat. Ako na din yung magbibigay ng gamot nila for dinner. So, kanina breakfast, ako yung nagbigay. Then lunchtime, iniwan ko na kay auntie. Gusto ko pa rin tong area na to, guys, kung saan ako nakatira. I love this one better. Yung parang probinsya dating niya. Probinsyang style. Kasi nga marami pa siya mga puno, marami pang niyog. Medyo ano pa siya, madamo pa talaga siya na area. Nung hindi pa kami nakalipat dito, maraming nagsabi, wag kayo dun na area or bakit dun kayo na area na pili nyo. Malayo, ganun. Hindi naman, kasi when I checked this place, I really felt home. Hindi ko alam, malakas talaga yung dating sa akin ng area na to. Kaya, nung kinuha ko tong bahay, sobrang excited ako. Kasi di ba minsan, hindi basta-basta na ako porket maganda yung bahay or maganda yung isang property, gusto agad natin. Minsan merong feeling eh. So, if you feel home in a certain place, yun yung mahalaga. So, ayan. Hindi nila alam na padating na ako, guys. Tingnan natin kung anong reaction ng mga anak ko, ha. Tingnan ninyo. Knock, knock! Open! Ay. Po? Cause that you're going to buy for me. Gonna buy for you what? Cause that you're going to buy for me. Goop? Yeah. What's that? No, don't kiss in the mouth. You have cup Mama. Look at mama, I'm wearing mask. Mama. Mama. Nana. Mama. Coat back. Mama. Mama. Yay. Say mama. Mama. Say mama. Mama. I'll hold it for you while you walk. Say mama. Yay. Say mama. Mama. There will be a coat in Not there. shopping. Mama. 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 Yeah. Bobby. Bobby. I'm Calby. I'm not Bobby. Say mama. 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 Say mama. Mama. Oh, mahulog ka. Limpyo man na. Be, amin na. Dili lang dara. Thank you. Ay, natin ang power bank na isa.